Ngayong araw mga kaibigan, isang reaction video ang ating gagawin. Ito ay yung debate ni Jando Alabado at saka ni Eric Villanueva, na kung saan ay tinutulan ni Eric Villanueva yung sinasabi ng mga taga-punto por punto na okay lang yung magdagdag ng aral ng Biblia kasi ayon doon sa Mateo 18:18 na anuman daw ang ipahihintulot, pwedeng pahintulutan ng Diyos basta ang Iglesia Katolika magpahintulot. Tutol dyan si Eric Villanueva. Ngayon mga kaibigan, bibigyan natin ng reaksyon nito, debating ito, pero doon lamang po tayo sa question and answer para mas madali. Titignan natin dito, pwede nga bang magdagdag sa aral ng Biblia o hindi mga kaibigan. Yan po ang ating alamin. Mag-umpisa na po tayo mga kapatid. Yung paliwanag ka na ni Brother Jando. Ngayon, ang tanong mo naman po ay utos ba daw yun? Bro? May utos ba daw doon? Ayan, kaya nga, ang tanong mo po ay tungkol po sa utos ng Diyos na pasasambahin. Kasi yun ay mauuwi po yun sa fallacy question kasi wala naman pong pinag-uutos na sambahin ang rebulto. Ayan, so kung pwede sana i-construct ko yung question mo bro, napapasok siya sa paggiba mo sa negative stand niya o pagpapatibay ng affirmative stand mo na ang mga rebulto ng Katoliko ay talagang Diyos-Diyosan. Kasi hindi doon pumupunta sa tema na kapag sinabi ng ginamit yung Josue, hindi doon pumupunta sa tema na pinatitibay mo na Diyos-Diyosan yung rebulto ng mga Katoliko. Kaya pumunta po tayo, balikan natin muna yung tema natin. Bro. Question mo bro. So, itong moderator mga kaibigan ay isang miyembro din ng CFD, Iglesia Katolika. At itong si Jando Alabado, siyempre alam naman natin siya po ay Iglesia Katolika, pero si Eric Villanueva, ewan ko kung anong relihiyon. Pero kampi ako doon sa sinabi sa stand ni Eric Villanueva mga kaibigan. So mag-umpisa na po yung question and answer. So tanong tayo. Sige po. Excellent. Okay. So, ganito, no? Sabi mo, no, dito sa binanggit mo na sa Roma, wala pang Katoliko o rebulto ng Katoliko. So ngayon, kailan nyo ginawa ang rebulto ng mga Katoliko kung wala pa sa Roma? Okay, so hindi ko ma-fix ang exact year kung kailan namin nagsimula kami na gumawa ng rebulto, pero ayon sa libro ng Seventh-day Adventist, ang images was first introduced to the church not to be worshipped. O, yan ha. Nasa libro ng SDA yan sa Alpha and Omega. Nakalimutan ko lang kung anong pahina. Images were introduced to the church not to be worshipped. Bakit kaya sa Seventh-day Adventist kumuha ng sagot itong si Jando Alabado? Wala ba sa libro nila mga kaibigan? Pero yung exact date nun, eksaktong taon, hindi ko alam. Basta nangyari yon, matagal nang patay ang mga apostol. Next question. Ibig sabihin, walang utos ang mga apostol na gumawa kayo ng rebulto. Tama, mali? Mali rin. Kasi, before namatay ang mga apostol, ayon sa Mateo 18:18, sinabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Tingnan mo ang grammar ha. Ano man ang ipahintulot nyo. Ibig sabihin, sa panahon nyo, hindi pa napapahintulot. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya ito mga kaibigan, kapag yung mga CFD o yung mga Iglesia Katolika ay atakihin mo sila sa kanilang aral na wala naman sa Biblia, hindi mababasa sa Biblia, ang kanilang batayan o sandigan mga kaibigan ay yung Mateo 16:19 na kung saan ay anuman daw ang ipahihintulot ng mga Katoliko ay ipahihintulot din sa langit. Doon sila kumakapit. Titignan natin yan mamaya. dumating yung panahon, pinahintulot ng iglesia, may pahintulot ni Kristo yun, kaya hindi namin yun haka. Next question. So sabi mo, si Kristo ang nagpahintulot. Basahan mo ako ngayon sa Biblia na kahit na dito kay Kristo, sa sinabi ni Kristo, na nagpahintulot siya na gumawa ng rebulto.
Sabi mo kasi pahintulot eh. Sige, basa mo ako. Okay. Objection, moderator? Yes, objection. Time stop muna tayo. 6 minutes and 46 seconds. Ano yung ating objection, Brother Jando? Wala akong sinabi verbatimly na binanggit ni Kristo, ipinapahintulot ko kumuha kayo ng ribulto. Kasi nung panahong yon wala pang ang ribulto ang Katoliko. Kaya yung tanong niya, palasin na naman ulit. Pwede ba? Pwede ba magtanong siya ng walang halong fallacy? Okay. Nakuha ko na, bro. Nakuha ko na. Sige, bago ako mag-decide, kung gusto ko munang marinig kung ano yung may counter objection ba si Brother Eric para makapagbalanse tayo. Brother Eric? So, hindi po fallacy yan. Ulitin ko po, pangatlong beses. Bakit? Kasi siya kanyang nanggaling yung talata eh. Binabalik natin. Kaya sabi ko, hindi ko sinabing saan inutos mo. Sabi ko si Kristo, saan inaral ni Kristo. Kasi sabi mo, pinahintulutan eh. O saan inaral ngayon ni Kristo na gumawa siya ng ribulto? Anong policy nun? Okay, ito po ang decision ng moderator Kasi ako po ay nakikinig din Ang sabi ni Brother Jando sa kanyang sagot sa Mateo 18:18 ay pinahintulot, no? Ibig sabihin, sabi niya kanina na yan ay in the future. So wala siyang sinasabi na verbatim o mababasa letra por letra na katulad po ng pinipilit mo naman ngayon kasi bro, talagang policy question yung binabato wala mo. Wala akong pinipilit, Mr. Moderator, wala akong pinipilit. Ikaw lang sasabing policy, wala akong pinipilit. Wala akong pinipilit. Ganito bro. Isa pa. Sandali lang, bro Jando, sandali lang tignan mo itong pagkabayas itong moderator mga kaibigan. Kung siya ay kakampi ni Jando, siyempre, talagang bias siya mga kaibigan. Kasi kung titignan natin, pasok naman yung tanong ni Eric Villanueva doon sa sinabi ni Jando. Kasi si Jando naman nagpalitaw doon sa issue mga kaibigan na pinahintulutan ni Kristo ang mga apostol. Tanong ni Eric Villanueva, saan? Saan sa talata? Policy daw, mga kaibigan. Ang layo naman, no? Gusto ko lang ipaalala both side, no? Kung gusto ko lang po ipaalala na since I am the moderator, so meron po tayo ditong rule number 3. You need to respect me as a moderator para umusad tayo. Nakikita ko po kasi, kanina, Brother Eric, may tanong si Brother Jando, pinapasok ko, may mga objection ka. Ano ko rin, ina-analyze ko rin na tama ka naman, pero this time, hindi talaga, wag mong ipipilit yung tanong na policy question talaga. Pumunta muna tayo sa tema. Ano yung tema natin? Yung topic ninyo na pinag-uusapan dito, ang ribulto ng mga Katoliko ay Diyos-Diyosan. Doon ka mag-stick. Huwag kang gumawa ng kwento na hindi naman po angkop sa tema ninyo. Gumagawa ng kwento, Mr. Moderator. Kaya nga, as a moderator talaga, wag mo akong sasapawan. Kasi hindi maganda yan. Bro, question. Sige, magtanong ka. So, tanong ko ulit, no? Sabi mo, ginamit mo yung 28 ng Mateo, no? Na ipahihintulot ng Panginoon. So, bago ipahintulot yan, so, ginawa na nila. So, ang tanong ko ngayon sa'yo, saan inutos ni Kristo, no? Na, ipahihintulot ni Kristo, yun na lang gamitin ko, na sila, pagdating ng panahon, ay gumawa ng ribulto nila, no? Ng mga apostoles o ni Kristo. Saan dyan? Ito, basahin ko Mateo 18:18. Tandaan ninyo, anuman. Pag sinabing anuman, general term yan, bro. Pag mo specific talaga, anuman ang ginamit na termino, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Kaya ng abortion, pinagbabawal yon. Same-sex marriage, pinagbabawal yon. Anuman ang inyong ipahintulot, anuman ang ginamit na termino So hindi mo siya specific, general term siya. Kaya dumating ang panahon, ipinahintulot ng iglesia ang pagkaroon ng ribulto, may pahintulot ni Kristo. Yung kasabi niya, anumang ipahintulot. Wala kung sinabing na, sinabi ni Kristo verbatimly na ipahintulot ko sa inyo na gumawa ng ribulto. Wala nga bro. Yan anuman ang ginamit termino, general term yan. Next question. So, kung gano'n, kung wala naman palang ipinahintulot na gumawa ng ribulto, no? Na gaya na nga sinabi mo,
bakit kayo gumawa ng rebulto? Ito ang sagot. I disagree na ipinagbabawal niya ang paggawa ng rebulto kasi sabi niya dito, anuman ang ipahintulot ninyo. Sino mang papahintulot? Yung iglesia. Ipapahintulot rin ni Kristo ang anumang ipahintulot ng iglesia. Kaya ipinahintulot ng iglesia ang rebulto. Sabi ni Kristo, ipapahintulot ko rin sa langit. Okay, next question. Okay, next question. So, inaamin mo ba na inaamin mo ba ngayon kahit na sa mga apostol nang dumating nung namatay si Kristo at inakyat sa langit na sinasabi mo ngayon diyan na anuman yung mga apostol ginawa ba nila yon? Nag-utos sila ng anuman per se yung rebulto na gumawa sila ng rebulto ni Kristo o maging sa kanilang sarili nila rebulto? Pinahintulot ba nila at ginawa nila? Kakasabi ko lang sa iyo kanina, bro, matagal nang patay ang mga apostol nang ipinahintulot ng iglesia sa lupa ang pagkaroon ng rebulto. Ang sinabi ni Kristo, hindi lang sa mga apostol yun, sa buong iglesia yun. Kasi alam niya, ang apostol may limit ang edad nun eh. Kaya tatakbo yung iglesia sa mga hinaharap pa. Ano man ang ipahintulot ng iglesia sa lupa, gaya ng rebulto, may pahintulot ni Kristo yon. Ano man pagbawal ng iglesia sa lupa, gaya ng same-sex marriage, bawal kay Kristo yon. Next question. So next question. Okay. Sabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko naman ni Kristo. So, si Pablo ba naging gaya ni Kristo na hindi nag-utos o nagpahintulot na gumawa ng rebulto tulad din ni Pablo na maging gaya din tayo ni Pablo? Tama, mali? Mali na naman ka naman, bro. Sabi ni Apostol Pablo, siya'y tumutulad kay Kristo. Kung ano man yung ginawa ni Kristo na pagmamahal sa mga tao, yun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Dahil sa panahon ni Apostol Pablo, wala pa namang rebulto ang Iglesia Katolika. Ibig sabihin, hindi niya pwede sabihin na pagbabawal ko yung imahe ng mga santo. Wala pa nga eh. Kaya nga dumating yung panahon na ipinahintulot na wala ng mga apostol, pero ang utos ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Continuous pa rin yung bro hanggang sa dulo ng mundo yung ano na yun, yung authority na yun. Next question. So, ginamit mo yung pahintulot sa 28. Ano ba yung tinutukoy ni Kristo doon na pahintulot? Yung utos niya, na kanyang pinag-utos sa mga apostol, o yung hindi niya utos tulad ng paggawa ng rebulto? Yung hindi niya utos. Yan na, yung hindi niya utos. Kasi sabi niya, kasi tinan mo yung grammar Yung hindi niya daw utos, yun daw ang ipinahihintulot ni Kristo. Nakakatawa naman kayo dyan do, no? Hindi na nga niya inutos, tapos kapag ginawa, pahintulutan niya. Anong logic nun? Ito, impyerno talaga ang bagsak ng mga sumusunod sa Katoliko, mga kaibigan eh. Kasi mantakin mo, yung ano man daw, tanong ni Pastor Eric, ano yung pinahihintulutan ni Kristo? Yung inutos niya o yung hindi niya inutos? Yung hindi niya daw inutos para lang mapalusot nila yung mga ginagawa nila sa mga rebulto. Hindi nga niya inutos tapos ipahintulot. Mga kaibigan, anong logic no? Ano man ang ipahintulot nyo, kung utos niya, di napahintulot na yon. Diba? Kung utos niya, napahintulot na, utos nga niya eh. Pero sabi niya kasi, ano man ang ipahintulot. Ibig sabihin, nung panahong sabi niya ni Kristo, hindi pa napapahintulot. Kung utos niya, di napahintulot na. Kaya hindi utos ni Kristo ang tinutukoy doon. Next question. So, sabi doon sa 19, na ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo ay gawin ninyo. So, sasabihin ba ngayon at pasisinungalingan mo ang sinabi ni Kristo na hindi utos yun? Hindi nga utos ni Kristo tinutukoy doon, bro. Yung sinabi ni Kristo, gawin yung mga iniutos ko kasi meron na siyang naiutos at pinapagawa sa kanila. Ginagawa nga rin namin eh. Kaso nga lang, may sinabi siya,
anuman ang ipahintulot, ibig sabihin, hindi pa napapahintulot panahon ni Kristo, anuman ang ipahintulot ninyo. Hindi yan referring sa utos ni Kristo. Yan ay pagpapahintulot ng iglesia sa lupa para pamahalaan ng mga miyembro ng iglesia. Next question. Okay, sandali muna. Sandali muna. Batin muna ako. This is the last question kasi 43 seconds na lang yung natitira. So, ibibigay ko yung last question na yan. Bibigyan ko ng 1 minute na para mahabol yung sagot at yung tanong. Sige po, Brother Eric, go ahead sa last question. Okay. So, ito yung last question natin. No? So, gaya ng sinabi mo, no, na tulad ng tawag dito, yung same marriage, no, yung pag-aasawa ng mga lalaki. Doon ba, no, may inutos ba si Kristo, no, na tulad ng wag makikiapid sa kapwa lalaki, no, sa panahong yon, at sinasabi mo na sa panahon lang ngayon, no, ninyo na ipinahintulot yon, o doon pa lang sa kay Kristo at sa mga apostol, meron ng aral doon o diwa nun? Wala pa, bro. Bakit? Sa panahon ni na Apostol Pablo, hindi pa naman ikinakasal ang lalaki at babae at babae. Meron lang magsyota, lalaki, babae, pero wala pang kasalan. Ang sabi ko, same-sex marriage, wala kasalan yun. Wala pang kasalan eh. Syota lang, tweetams lang ba? Kaya ipinagbabawal ng iglesia ngayon dahil sabi ni Kristo, anuman ang ipagbawal nyo sa lupa, magbabawal ko sa langit. At napansin ko, ang tanong mo, wala na kinalaman sa rebulto. Alright, so ayan. Time na po, no? Time na. Tamang-tama. Ayan. Tumawa si Jando, mga kaibigan, parang tawa ng demonyo, no? Pero siya yung nagbanggit doon sa same-sex marriage. Dapat lang tanungin, mga kababayan. Tapos, tinawanan niya. Parang ininsulto niya si Pastor Eric. Ganun pa man, mga kababayan. Alam nyo, mga kapatid, dito sa Pilipinas, bawal talaga yung same-sex marriage, no? Hindi po pinahihintulutan yan. Pero may mga bansa na okay. Tulad sa Amerika yata, no? Mga kaibigan, okay yung same-sex marriage. Pero sa Katoliko, sinasabi nila hindi po pwede o hindi po payag. Ang pinagtatakan lang natin, mga kaibigan, may mga nakikita natin dito sa social media, sa YouTube, na kinakasal doon sa simbahan na same-sex marriage, mga kaibigan. Yan ang totoo niyan. Ewan ko kung anong klaseng relihiyon itong Iglesia Katolika na hindi naman po tumutugma yung kanilang mga sinasabi, mga kaibigan. Ngayon, ang titignan natin, mga kaibigan, sa Biblia po, mga kapatid, okay ba yung sinasabi ni Jando na pwede magdagdag sa aral ng Diyos, mga kaibigan? Okay ba na magdagdag ka sa aral ng Diyos at ang ginagamit niyang talata ay yung Mateo chapter 16 verse 18 at saka 18 verse 18 din, no, mga kaibigan, na anuman ang ipahihintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Ano nga ba talaga ang nakalagay sa talata? Bagamat yung ginagamit nila ay sa kanilang Biblia, mga kaibigan, okay lang yon kasi Biblia nila yon. Pero dito po sa ating ginagamit na Biblia, ganito po ang ating mababasa doon po sa sinasabi nilang talata, mga kaibigan. Sa Mateo 16, 19, ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, sabi ni Pedro, ni Kristo kay Pedro. So, yung susi daw ng kaharian ng langit, ibibigay niya kay Pedro. At anuman ang iyong talian, ang nakalagay dito, talian, hindi ipahintulot, no? Anuman ang talian, anuman ang iyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit.
Ngayon, sundan natin yung kanilang ginagamit na anuman ang ipahihintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Anuman ang kakalagan ninyo dito sa lupa, kakalagan sa langit. No, mga kaibigan. Ang tanong dito, dahil ba dyan sa talata na yan, ay okay lang na magdagdag ka ng aral na hindi po iniutos ng Panginoong Jesucristo, pero nung pumayag ang simbahang Iglesia Katolika, automatic na payag na din ang Diyos, na para bagang lumalabas na mas higher authority ang mga pare kaysa ang Diyos na nakakakita ng hinaharap at nakakaalam kung ano po yung nasa laman ng budhi ng tao, mga kaibigan, na kahit anong ipapahintulot itong mga Katoliko ay pahihintulutan sa langit. Katulad yung pinagbabawal ng Diyos nung araw sa mga Israel, na ang sabi po ng Diyos sa bansang Israel, mga kaibigan, dito po sa 5 ng Deuteronomio, sa versikulo 8, na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa. Ito, sinabi na ng Diyos ito para maging salamin sa atin na hindi na rin pwede sa tagasunod ng Diyos, hindi po pwede na gumawa ng larawang inanyuan, mga kaibigan, anumang wangis, no? Pero dahil sa ang katwiran nila, mga kapatid, dito, bakit naman si Moises gumawa ng kaban ng tipan at kerubin? Yun ang kanilang issue dyan, mga kapatid. Ito pa, sa verse 9, huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila. Alin? Yung ribulto na gagawin, mga kaibigan. Hindi sinabi na Diyos-Diyusan yung ipinagbabawal gawin dito sa talata, kundi anumang wangis na katulad sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, ilalim ng dagat, mga kaibigan. Anumang anyo o wangis. At kapag gagawa ka, huwag mo daw yuyukuran sila, mga kaibigan, o paglilingkuran man. Yan, dahil ginawa ng Katoliko, ang katwiran nila, anuman daw ang pahihintulutan ng Katoliko ay pahihintulutan sa langit. Kahit ipinagbabawal ito ng Diyos, okay lang yan kasi pahintulot naman ng Iglesia Katolika, kaya walang magawa ang Diyos kung hindi susunod. Ganun po ang pinapalabas ng Iglesia Katolika, mga kaibigan. Mas higher authority sila kaysa sa Diyos na nakakakita ng budhi ng tao, mga kababayan, no? Kainsultuhan yan sa Diyos, no? Pinagbabawal nga, tapos ikaw naman itong nagsasabi okay lang, mga kaibigan. Huwag mo daw paglilingkuran, sabi ng Biblia, pero pinaglilingkuran nila yung mga rebulto nila. Ano ang ginagawa nila? Pinunas-punasan, ipinoprosesyon, dinadamitan, linalagyan ng ilaw, pinaggagastusan, mga kaibigan, ginagawaan ng bahay. Yun ang ginagawa nila, mga kapatid, na bagay po na paglilingkod po nila yon doon sa larawang inanyuan. Ang katwiran nila, hindi naman puro Diyos-Diyusan yan. Yan naman po ay larawan, inanyuan ni Kristo, larawan ni Maria, larawan ni Pio, larawan ni itong bago, meron na pong larawang inanyuan itong bagong santo nila, si Saint Carlo Acutis, mga kaibigan. Ngayon, para sa Katoliko, okay lang daw. Walang problema magdagdag kasi sinabi naman sa talata na anuman ang ipahihintulot ninyo ay pahihintulutan sa langit. Yun ang lagi nilang sagot. Ngayon, ang tanong po, mga kaibigan, sa Biblia, payag ba na ang tao ay gagawa ng hindi itinuro ng Panginoong Jesucristo? Pahihintulutan ba ni Kristo yung bagay na hindi niya iniutos? Mga kapatid,
Basahin natin dito po sa libro ng Unang Korinto. Sa unang Korinto Kapitulo 14 sa versikulo 37, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, sabi ni Pablo, na pawang utos ng Panginoon. Ang mga isinulat ni Apostol Pablo ay mga pawang utos ng Panginoon, mga kaibigan. Ibig sabihin, walang utos o walang isinulat ni Apostol Pablo na hindi iniutos ng Panginoon. Isa sa mga isinulat ni Apostol Pablo ay ito. Sa Galatia, makita natin sa Galatia 1:6 na ganito po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-ibig na pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami. Tandaan po ninyo, mga kaibigan. Sa 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nangig-iibig na pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. No? Sa verse 8, sabi dito, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Sabi ni Apostol Pablo, kung meron man, sabi niya, na mangaral sa inyo, kahimat kami o anghel mula sa langit, na mangaral ng ebanghelyo na iba doon sa isinulat namin o ipinangaral namin sa inyo. Kahit sino pa yan, kahit anghel pa yan, kahit galing pa yan sa langit, yan ay matakwil, sabi ni Pablo. Dapat sumpain, sabi sa ibang talata, mga kaibigan. No? Dito sa talatang ito, mayroon pong jurisdiction o kung ano lamang po ang nakalagay sa talata, dapat wag tayong hihigit para hindi po maiba. Kasi kung iba yung ipinapangaral mo doon sa ipinangaral ng mga apostol, isa kang impostor kung ganon. Ayon sa aming sinabi ng una, tandaan nyo, mga kaibigan, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo na ng anumang ebanghelyo na iba kaysa iyong tinanggap na, ay matakwil, sabi ni Apostol Pablo. Bawal po kay Apostol Pablo na mangaral ka na iba doon sa ipinangaral nila, mga kaibigan. Bawal kay Apostol Pablo. Ngayon, sabi ng mga Iglesia Katolika, hindi daw bawal kasi anuman daw ang ipinahintulot, ipinahintulot daw ng Diyos din. Dahil kung anuman ang ipahintulot ng Papa, okay lang daw yon, mga kaibigan. Yan ay napakalaking kamalian po kasi dito sa talata maliwanag. Bawal po, no? Na mangaral ka na iba doon sa ipinangaral ng mga apostol. Bagamat hindi po masama, mga kababayan, kung tayo po ay magbigay ng opinyon. Kasi merong mga isinulat ni Apostol Pablo
na hindi po inutos ng Panginoon, kundi opinion po ni Apostol Pablo. Nga lang mga kaibigan, itong kanyang opinion, ito'y hindi po labag sa banal na kasulatan. So pwede kang magbigay ng opinion, pero dapat hindi po labag doon sa aral ni Kristo. At huwag mong gawing utos, huwag mong gawing batas sa Kristiyano mga kaibigan. Kasi po mga kapatid, bawal po. Dahil lahat ng mga inutos ng Panginoon, lahat ng kanyang ipahihuntulot ay nakalagay na lahat sa Biblia. Nakalagay na mga kababayan at mga kapatid. Wala nang kulang ang Biblia. Ngayon, bakit pwede magbigay ng opinion? Magbigay ka ng opinion pero wag mong gawing utos. Gaya ni Apostol Pablo mga kaibigan. Basahin natin dito po sa libro ng Unang Korinto, ito ni Apostol Pablo nagbigay ng opinion, pero hindi niya ito inutos, gaya ng utos ng Panginoon. Opinion lamang po ito ni Apostol Pablo. Pero hindi niya idinadagdag doon sa kautusan ni Kristo, mga kaibigan. Ano po yon? Ito, mga kapatid, sa 7 ng Unang Korinto Kapitulo 1, at tungkol sa mga bagay na isinusulat ninyo sa akin. So may reklamo, no? Yung iglesia may reklamo kay Apostol Pablo. Mabuti sa lalaki, sabi ni Pablo, ito yung kanyang opinion. Mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Opinion niya yon. Hindi po labag sa Biblia yon, kasi ang nasa Biblia, huwag kang makiapid. Mahalin mo ang kapwa mo. Kaya hindi po ito labag doon sa utos ng Panginoon. Como opinion ito ni Pablo, napakaganda kung gawin mo, mga kaibigan, no? Ngayon, datapot, sabi dito, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kani-kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kani-kanyang sariling asawa. Ibigay ang lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. So ganun po yung payo ni Apostol Pablo, para maiwasan ang pakikiapid, kasi utos nga ng Panginoong Jesucristo na huwag makiapid. Ang sabi ni Pablo, kapag makipag-asawa ka, sabi niya, kung ano yung pangangailangan ng asawa mo, ibigay mo para hindi maghanap ng iba. Yun po yung payo ni Apostol Pablo. 4. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Ganun po pala kapag mag-asawa ka, no? Wala ka ng kapangyarihan sa iyong sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Vice versa, no, mga kaibigan. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. At muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Ito yung ipinayo ni Pablo, opinion niya bilang namumuno ng iglesia, nagkaroon siya ng opinion pero hindi po labag sa Biblia. Okay po yon, basta hindi labag sa Biblia, mga kaibigan, kundi sumasang-ayon doon sa banal na kasulatan. Ngunit ito'y, sabi ni Pablo, sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. No? Hindi siya utos, mga kaibigan. Kaya ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kani-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraan. Ito. At ang iba'y ayon sa paraang yaon. Datapot sinasabi ko
sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon. Sa makatuwid bagay, gaya ko, sabi ni Pablo. No? Yun ang payo niya sa mga bao. No? Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ng pita. Datapwat, sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Yun po yung utos ng Panginoon. Ngayon, yung opinion ni Apostol Pablo, napakaganda po yun, na dapat pa rin natin sundin, dapat pa rin natin gawin, para makaiwas tayo sa pakikiapid, mga kaibigan, no? Para makaiwas tayo sa pakikiapid. Maliban lang kung kaya mong paglabanan. Hindi ka mag-asawa, okay lang yon. Kasi yun yung payo ni Apostol Pablo. Kung mag-asawa ka, okay lang din, mga kaibigan. So, ang punto ko dito, mga kaibigan, sa Biblia po, kung magbigay ka man ng opinion o suggestion, dapat hindi po labag doon sa banal na kasulatan. Nagbigay ka nga ng utos, hindi inutos ng Panginoon. Sabi mo, sabi naman niya na anumang ipagbabawal ay pagbawalan sa langit, anumang kakalagan ay kakalagan sa langit. Walang ganon, mga kaibigan. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit ka gumawa? Ang katwiran mo, bakit si Moises gumawa? Si Moises gumawa kasi pinagawa siya ng Diyos. Ikaw, pinagawa ka ba ng Diyos? Hindi ka naman pinagawa. O sige, tanggapin na natin. Pwedeng gumawa. Okay, gumawa ka. Kasi ang katwiran po ninyo, mga Katoliko, Jando, ang katwiran po ninyo, gumawa kami. Hindi naman Diyos-Diyosan yung ginawa namin. Mga santo namin yan, mga bayani sa pananampalataya yan. O sige, sabihin natin, okay lang. Tanggapin natin sandali, okay, gumawa ng larawan ng mga santo na ginawa po ninyo. At hindi ninyo ginawang Diyos-Diyosan, kundi kung bakit nyo pinaglilingkuran ay para irespeto lang. Kanyo, mga kaibigan. Yan ba ay payag ba sa Biblia? Nagagawa ka ng larawang inanyuan ay irespeto mo na umabot sa punto na luhuran mo? Payag ba ang Biblia nun, mga kapatid? Yung Pedro na ginawan ninyo ng rebulto, yung Pedro, yung apostol, kanyo, hindi Diyos-Diyusan. Ginawa namin rebulto ni Pedro pero hindi naman Diyos-Diyusan siya. Kaya okay lang. Kanyo, mga kaibigan. O sige, sabihin natin, okay yon. Pero payag ba si Pedro na luhuran mo yung kanyang rebulto? Mga kapatid, si Pedro nga mismo ayaw paluhod si Pedro nga mismo ayaw paluhod Dito sa Gawa Kapitulo 10, mga kaibigan, ang nakalagay po dito, bawal po kay Pedro na luhuran. Dito sa Gawa Kapitulo 10, versikulo 25, sabi po dito, mga kapatid, at nangyari na pagpasok ni Pedro, yung apostol, pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio. Ano ginawa ni Cornelio? At nagpatira pa sa kanyang paanan. At siya'y sinamba. Mga kababayan, no? Si Cornelio nagpatira pa. Niluhuran niya si Pedro. Si Cornelio, iginagalang niya si Pedro. Hindi siya nagpatira pa. Hindi niya pinuri o sinamba si Pedro bilang Diyos, kundi nagpatira pa siya. Como si Pedro ay alagad ng Diyos, nire-respeto niya. Umabot sa punto na nagpatira pa si Cornelio kay Pedro. Pero si Pedro ayaw magpaluhod. Hindi niya gusto na luhuran siya ni Cornelio. Kaya ang sabi ni Pedro dito sa 26, datapwat
itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Sa mga apostol po pala, ang kanilang turot aral, mga kaibigan, at hindi nila pinahihintulutan, wala na si Kristo dito mga alagad na po ang nangangaral dito. Hindi po pinahintulutan ni Pedro na siya'y luhuran. Tiyak na tiyak, miski sa langit, hindi rin pahihintulutan yon. Kasi kung ano man ang ipahihintulot ni Pedro, pahintulutan sa langit. Ano man ang hindi pahintulutan ni Pedro, hindi rin papahintulutan sa langit. Hindi po pinahintulutan ni Pedro na magpatira pa si Cornelio sa kanyang panan. Di pati sa langit, hindi rin, hindi niya rin papahintulutan. Bakit nung namatay si Pedro, kayo gumawa, nagpahintulot kayo? Sabi po ninyo, kayong mga taga-punto-punto, si Pedro ang pinuno po ninyo. Siya yung karugtong, siya yung unang papa ninyo. Yung unang papa ninyo, ayaw paluhod Ang pahintulot niya, wag lumuhod. Yun ang ginawa niya. At tiyak na tiyak, pati langit, hindi papahintulutan yung hindi pinahintulutan ni Pedro. Bakit ninyo pinahintulutan yan? Utos ba ni Pedro? Ako lang, hindi pwede luhuran, pero kayo pwede na. Ganun ba, mga kaibigan na Katoliko? Yan ba ang logic po ninyo? Ang hina naman yung logic mo, Jando. Hindi ka magiging santo niyan. Buti pa si Carlo Acutis at naging santo na. Ikaw, Jando, hindi ka magiging santo niyan. Baka kay Buddha pwede ka. Kung ganyan ang mga kaibigan at mga kababayan. Patawa-tawa siya, akala mo totoo yung kanyang kinakatwiran. Meron lang kasing mga ginagawa nilang sa debate, no? Mayroon rules, kaya hindi po lilitaw ang katotohanan doon, mga kaibigan. Pero nakikita natin ang tama. Sabi nila, sabi ng Biblia, huwag mong luluhuran. Ba't si Josue lumuhod sa kaban ng tipan? Tignan mo, tinanong ni Eric Villanueva, may utos ba na pwedeng lumuhod? Alam niyo mga kaibigan, si Josue daw lumuhod. Pero hindi naman po itinuro ni Josue na lumuhod din kayo. Wala naman Wala naman mga kaibigan At unang-una, ganito mga kapatid, si Josue lumuhod sa kaban ng tipan o sa harap ng kaban ng tipan na meron pong kerubin sa ibabaw ng kaban ng tipan. Hindi po yung kaban ng tipan ang dahilan kung bakit lumuhod si Josue. Alam ng mga taga-punto-punto yan. Hindi dahil sa kaban ng tipan kaya lumuhod si Josue. At hindi rin dahil sa dalawang kerubin doon sa kaban ng tipan kaya lumuhod si Josue. Hindi, mga kaibigan. Bakit lumuhod si Josue? Dahil doon sa kaban ng tipan, andoon yung tipan. Yung tipan, yun po yung kautusan ng Diyos na dapat mong irespeto, mga kababayan. Nandoon po kasi, kung asan kasi yung utos o salita ng Diyos, andoon yung kanyang presensya. Kaya lumuhod si Josue, hindi dahil sa kerubin at sa kaban ng tipan. Dahil andon ang kautusan. Andon ang presensya ng Diyos. Tanong, doon sa mga rebulto po ninyo na linuluhuran, nandun ba yung tipan ng Diyos? Mga Katoliko, andun ba yung andun ba yung utos ng Diyos sa kaban ng sa rebulto po ninyo? Wala Kasi ang Diyos po dito sa bagong tipan, mga kaibigan, ang Diyos sabi dito sa Acts chapter 7,
dito sa verse 48, sabi dito, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na ginawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. Ano sabi ng propeta? Ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tutungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking paghigaan? Ang Diyos daw ay hindi tumatahan sa bahay na gawa ng tao. Yung rebulto, ginawa ng tao yun eh. Gawa ng kamay ng tao yun eh. Titira ba doon? Hindi naman bahay yan, Esel. Rebulto yan. Andyan yung presensya ng Diyos. Andyan ba ang presensya ng Diyos? Doon sa rebulto po ninyo. Ibig sabihin, kung wala kayong rebulto, wala na kayong presensya ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala kayo doon sa rebulto, na nandun yung presensya ng Diyos kanyo, paano kung nasa bukid ka? Kailangan ba buhat-buhatin mo yung rebulto po ninyo? Kaya nga meron kami kwentas SL, kasi yung kwentas namin, andun yung presensya ng Diyos. Andun yung presensya ng Diyos. Bakit yung mga nakakwentas na pare ay may ginagawang kademonyuhan? Payag ba ang Diyos? Titira doon sa kwentas ninyo na rebulto ni Jesus kanyo. Pero bakit may mga pare na gumagawa ng kademonyuhan kung nandun yung presensya ng Diyos? Pero sa Biblia, dito sa chapter 17 ng Acts pa rin, sa verse 29, ganito po ang sinasabi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos o ang presensya ng Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Wala sa mga rebultong presensya ng Diyos, mga kaibigan. Asan ang presensya ng Diyos, mga kapatid? Asan ang presensya ng Diyos? Nasa rebulto? Hindi. Eto, pakinggan po ninyo. Itong mga taga punto por punto talaga nakakatawa ito na 18:20 ng Mateo. Sabi dito, sapagkat kung saan, pakinggan po ninyo, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Kapag nag-uusap kayo, kahit 2 lamang po kayo, nag-uusap kayo sa tungkol po sa salita ng Diyos, tungkol po sa pananampalataya sa salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos andon. Yung rebulto, hindi naman makapagsalita yan para andun yung presensya ng Diyos Yung rebulto, yung 2 rebulto, kasama ka. Nakikipag-usap ka sa rebulto. Hindi naman sumasagot yung rebulto. Hindi naman nagsasalita yan. May bibig, hindi naman nagsasalita. May ilong, hindi nakakaamoy. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakadinig. Yung rebulto. Paano papasok dyan yung presensya ng Diyos? Ang sabi dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Ikaw at saka yung rebulto, pumagitna ba ang Diyos? Hindi ka naman sinasagot yung rebulto. Ang katunayan, bawal nga ang rebulto Bawal nga mga kaibigan, tapos isabihin mo pahintulutan ng Diyos. Napaka naman yan, Jando. Daig mo pa si Buddha niyan. Kung ganyan, Jando, daig mo pa si Buddha. Siguro kung magpakalbo ka, budang-buda ka na pero yung maging santo, baka hindi ka pwede kasi yung ginagawa po ninyo, wala mga kaibigan Bakit? Ano man daw ang pahihintulutan ay pahihintulutan sa langit.
Mas higher authority ka ba kaysa ang Diyos na para bagang hinihintay niya lamang po kung ano'y pahintulot ng mga pare? Pahintulutan yung mga tao na umakyat doon sa Black Nazarene na kahit ikakamatay nila, okay lang yon, pahintulutan ng Diyos yon. Mga kaibigan at mga kapatid, ay nako, ang layo naman nun. Hindi po payag ang Diyos. Pwede po tayo bigay ng opinion basta hindi po labag sa Biblia. Tulad yung birthday. Kapag ikaw kung gusto mong maghanda ng birthday, wala namang problema dun eh. Hindi naman inutos ng Panginoon, nasan sa Biblia? Hindi naman nakakalabag sa Biblia yon, mga kaibigan. Gusto mo lang naman mag-celebrate ng birthday, wala nga namang problema dun eh. Ang masama, kapag nag-birthday ka, tumawag ka ng mga kasama mo, and then nag-inuman kayo, yun na yung hindi pwede. Pero kung nag-birthday ka, nagsalo-salo kayong mga pamilya, masaya kayo, wala namang masama doon. Ang masama, ang nagbe-birthday, nagse-celebrate ng birthday, mga kaibigan, na mayroong inuman, may video okay yan, may lasingan, yan ang pinakamasamang birthday, pag-celebrate ng birthday, mga kababayan. Bawal po yun. Pero ginagawa mo naman yon para pasayain mo lang ang iyong mga anak, pasayain mo ang iyong asawa, reregaluhan mo. Ano naman masama doon? Basta hindi po labag sa Diyos, okay yon. Huwag mo lang iutos na para bagang, kapag hindi mo gawin ito ay hindi ka maliligtas. Walang ganon. Gawin mo o kung hindi, mag-celebrate sa birthday mo, walang problema. Hindi naman utos yan. Kung ayaw mong gawin para hindi ka gumastos, di mas maganda. Pero kung gusto mong gawin para mapasaya mo lang yung anak mo, walang problema doon. Huwag ka lang umutang. Na umabot pa sa punto na umutang ka tapos hindi mo babayaran. Utang kalimutan. Yun po yung pinakamasama, mga kaibigan. Maggastos ka ng akala mo sino kang nag-birthday, parang prinsesa o parang reyna, kung ano man, inutang mo lang din pala, tapos hindi mo pa bayaran, yun ang masama. Huwag ka na lang mag-celebrate. Nakakahiya ka kung ganon. Ganun po, mga kaibigan at mga kapatid, mga kababayan. No? Meron tayong mga bagay na nagagawa, hindi man utos ng Diyos, basta hindi po labag sa banal na kasulatan. Kung ayaw mong mag-asawa, edi wag ka mag-asawa. Mga kaibigan, mas maganda nga, sabi ni Pablo, para walang hadlang pero kung para makaiwas ka sa pakikiapid, edi mag-asawa ka. Ganon. No? Yun po. Ulitin ko, mga kaibigan at mga kababayan. Sa Biblia po, lahat na isinulat ni Apostol Pablo ay pawang mga utos ng Panginoon. Isa sa kanyang utos, ulitin ko lamang pong basahin. Isa sa kanyang mga isinulat sa mga Kristiyano nung araw, sabi po dito sa 1:8, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Iba na yung ginagawa po ng Iglesia Katolika. Gumawa sila ng larawang inanyuan, niluluharan, hinahagkan. Nakikita nyo naman, yung itsura na yan, yung ganyan, yung nakalagay sa screen, mga kaibigan, yan po ba ay utos ng Diyos? Yan po ba ay pinahihintulutan ng Diyos? Mga kapatid, may pahintulot ba ng Diyos yan? Na hagkahagkan mo yung rebulto? Mga kapatid, pumapagit na ba ang Diyos dyan? Samantalang pinagbabawal niya, mga kababayan?
Iba na yan sa mga isinulat ng mga apostol. Walang isinulat ng mga apostol na pwede pong gumawa ng larawang inanyuan. Ni ang mga apostol hindi nga gumawa eh. Meron namang Abraham noon, meron namang Isaac, meron namang Jacob. Bakit hindi sila gumawa ng larawan ni Jacob? Hindi sila gumawa ng larawan ni Abraham para man lang irespeto, mga kaibigan, itong mga apostol. Wala eh. Tapos sabihin po ninyo, pinahintulutan ng Diyos. Sino nagsabi? Ayon sa aming sinasabi ng una, sabi ni Pablo, sinasabi niya nung una, ay muling gayon ang aking sinasabi. Ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Meron pa bang mas maliwanag dyan, mga kapatid? Bahala na po kayo mag-usisa. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Sana po ay nakapulot tayo ng mabuting aral dito po sa ating programang Expose the Truth. At sana po ipagpatuloy po ninyo ang pagsubaybay, mga kaibigan, no? Kasi unti-untiin natin i-expose yung mga bagay na totoo na ginagawa po ng mga maling relihiyon, ibubulgar natin dito lamang po sa programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po, mga kaibigan.